lahat na sugat na nilikha sa inyong puso ng inyong kapwa, lahat na sama ng loob na iniwan sa inyo ng inyong mga magulang, ng inyong asawa, ng inyong kapatid, sa dugo ni Jesus, nahugasang lahat. Jesus, kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyang siya'y Diyos. Subalit, hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos, bagkos itinabi niya, hinubad niya, at siya po'y nagpakatao. At hindi labas na nagpakatao, naging alipin at nagpaalipin sa tao. Bakit? Para masunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Para masunod niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa. Sa gabing ito ay patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Pasasalamatan sapagkat muli mo sa amin pinagugunita ang iyong pinagdaanan. Nanawa ang lahat ng iyong pinagdaanan ay matutunan namin at maisabuhay namin. At inihiling namin sa iyo, Panginoon, ang iyong presensya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan mo, ikaw ay naroroon.
Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng may mga karamdaman ngayon kasama ang aming mga kasambahay nakikinig sa impilang ito at nagpapatuloy pagmumonitor sa internet na ito ay makaranas ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan na galing sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, nawa sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong magandang balita at malaman namin kung ano ang plano nyo sa amin. At sa lahat na may mga daladalang prayer requests sa gabing ito, ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa iyong pangalan. Ating pakinggan ang magandang balita hango sa Ebanghelyo ni San Juan sa kabanatang 13, sa talatang 1 hanggang 20. Ito po ang nakasaad sa wikang Banyaga. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave the world and to go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not know and you do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Then the Lord, Simon Peter replied, "Not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Purihin natin ang Panginoon. Bispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama.
Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayoy, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuutan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa apag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Purihin natin ang Panginoon. May mag-asawa at ang babae ay tinaningan na ng kanyang buhay. Nang sumapit ang nalalapit na araw ng taning sa kanyang buhay, lalo siyang nanlalambing at humingi ng paglalambing sa kanyang mister. Isang gabi, ginising ni Mrs. si mister upang muling maglambing. Wika ni Mrs. kay Mr. Daddy, anytime from now, maaaring bawian na ako ng buhay. Kaya pwede, yakapin mo ako at kwentuhan ng ating mga love story. Sumagot si Mr. Ay naku mahal, pwede ba? May pasok pa ako bukas. Maaga pa ako gigising.
Buti ka pa, hindi ka nagigising. Mga kapatid ko kay Kristo, anong service dito? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ating pakinggan ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Anong araw ngayon? Araw ng pananahimik. Asan yung mga prayer requests? At lahat na inyong daladalahan. At tayo muna ay lumapit sa Kanya at manalangin. Sabi natin, Panginoong Hesus, sa araw na ito, ipinadama mo sa inyong mga alagad ang inyong pagmamahal. Pagmamahal na walang sukat, walang hangganan. Pagmamahal na walang makapaghihiwalay. Ano mang bagay dito sa mundo. Kaya naman, sa gabing ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihang ginawa at patuloy na ginagawa sa amin ngayon. Sa ngalan mo, Hesus, kami po ay nananalig na ang lahat ng may karamdamang nakikinig ngayon ay inyo nang pinagaling. Lahat na may kailangang dumudulog ngayon ay inyo nang tinugon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus bago tayo maupo, kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito, at inyong gagawin, mapapalad kayo. Sino ang gustong maging mapalad? Okay, taasan yung kamay. Sabi sa English, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. The verse that I'd like you to remember is verse 17, which says, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Kung naunawaan ninyo, it should be translation dapat, ngayong naunawaan na ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, magiging mapapalad kayo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. You may sit down silently. Tahimik tayong makikinig ngayon.
ng mabuting balita. Wala munang kumustahan. Mamaya ko na kayo kukumustahin. Ang mabuting balita ay tungkol po sa tinatawag na blessed life. Buhay na pinagpapala ng Diyos. Brothers and sisters, alam niyo po, ibig ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain. Pagpalain at maging blessed. Pag sinabing blessed, malapit nang maging santo yun. At maging santa. Kagaya noon, Blessed Lorenzo Roes muna bago siya naging santa o santo. Ngayon, anong tawag sa mga araw na ito? Mahal na araw. Bakit naging mahal? Sa English, pagpasok ng linggong ito, sa Tagalog, ang tawag ng mga araw ay Lunes Santo. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, ngayon ay Huwebes Santo. Ano sa English ang Huwebes Santo? Bakit Monday? Pag sinabing Huwebes Santo, ibig sabihin ito'y araw ng mga santo. Kaya lahat tayong naparito at nakikinig ng mabuting balita ay mga santo at mga santa. Amen? Sabihin nyo sa inyong sarili, kung anong pangalan nyo, sabihin nyo, kung Elena ka, ako ay si Santa Elena. Ako sasabihin ko naman, ako ay si San Mariano. Amen ba? Gusto niyo matawag na Santa at Santo? Okay. Now, I got two words and I believe this is the message the Holy Spirit would want us, everybody who's listening now, all over the world, wants us to remember. And by the way, don't be surprised if I speak in English. Because I received a call yesterday from the owner of the biggest television net is being broadcast live on Miracle Net from Hawaii. Now, he said, without your knowing it, we are broadcasting it because many are requesting us to broadcast your gawain in Manila. And he said, this Miracle Net is now heard in 29 countries all over the world. So I said, thank you very much. And he said, Brother Mike, please speak in English. Kako, bakit? Sapagkat niya yung mga puti na nakikinig all over the world, nakikinig sila, hindi man nila maunawaan, pero something good is happening to them. Nasa kamay nyo. And the good news is, he offered his television for this work of God free. Free. While we are paying our hour over TFC in San Francisco, BIM all over the world also, at I think $1,500 per hour. Lahat po yan ay may bayad. Subalit, ang hiningi lang nila sa akin ay permiso na payagan silang i-broadcast ang gawain ni El Shaddai sa Miracle Net.
And I forgot yung code number niya sa cellphone nyo daw, mapapanood nyo ang Miracle Net. So anyway, I said, this is another miracle for us. Amen. Now, so I'd like to share with you the secret to a blessed life. Ang lihim sa pagkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya, buhay na pinagpapala. Sa Tagalog, maswerte sa ating kasabihan, pero sa Panginoon yan ay mapalad. Mapalad. Bakit mapalad? Bakit mapalad ang tawag? Sapagkat tumatanggap tayo nang hindi natin pinaghihirapan. Amen ba? Now, I'd like you to remember 2 words from this gospel reading. Normally, ang ating natatandaan pagdating ng Huwebes Santo ay yung paghuhugas ng paa. At ako'y nagulat kanina ng banggitin kung sino ang Judas. Sapagkat kayo po ay nag-react, nagpapalakpakan pa kayo nang masabing si brother, yung Judas? Ano pangalan? Boyet O, kita nyo yan? Hallelujah. Hindi ba kayo nagtataka bakit natatandaan si Judas? Noong isang araw, narinig ko rin sa ating radyo, yung Daily Bread yata yun, ang buong oras pinag-usapan nila ay si Judas. Si Judas. Bakit kaya, no? Bakit kaya yung masamang tao na pag-uusapan? Bakit yung mabait hindi na pag-uusapan? Bakit? Kaya marami ngayon ang nagpapakahudas. Sapagkat silang napag-uusapan Amen ba? Now anyway, I like to remember, ang sabi dito, kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Mapapalad kayo. Now that you know these things, Jesus said, you will be blessed if you do them. What do you think are the 2 words? Ulitin ko po Hulaan nyo kung alin sa talatang ito ang mensahe sa atin. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Okay. 2 words. Unawa at gawa. Sabihin nyo, unawa at gawa. May mga tao, hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yon. For example, yung mga nagpapapako sa cross, yung mga naglalatigo ng kanilang katawan, yung mga naglalakad ng paluhod, hindi po natin sila tinatawaran. Pero ang tanong ko ay, naunawaan ba nila yung kanilang ginagawa? Yung mga taong hindi makahalo sa pangkaraniwang tao, sapagkat siya ay isang engineer, siya ay isang attorney, siya ay isang teacher, whatever is. Now, nang pinagnilayan ko po ang 2 salitang ito, ako po ay higit na nagtaka. Sapagkat sa banal na misa, kung napupunan nyo, bago tayo tumanggap at makinabang, anong sinasabi natin? I am not worthy
to receive you, but just say the word. Just say the word, and I shall be healed. Every time I pray that, I do it this way. No? I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and I will be healed, spirit, soul, and body. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay manatiling malusog ang tao. Malusog ang tao at nakaunawa sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng kanyang ginagawa. At sabi sa isang bahagi ng kasulatan, hindi kalooban ng Diyos na mamatay ang tao sa sakit. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay ang tao sa sakit. At ito po'y kanyang ikinalulungkot. Kanyang ikinalulungkot. So, paulit-ulit, ginugunitaan natin ang the so-called Paschal Mystery. May tinanong ko ng disciple kanina, hindi ko nababanggitin ang pangalan, sapagkat sabi niya, wag naman. Kako, ano bang araw ngayon? So sinabi niya, Huwebes Santo. Kako, anong ibig sabihin? Ano ang mensahe ng Huwebes Santo? So normally, sinagot niya, ito po ay bahagi ng 3 araw ng paghihirap. Paghihirap ng ano? No? Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Bakit kailangan ito gunitain natin? Tuwit-tuwi na. Sapagkat nakakalimot ang tao. Ang tao ay marupok. Kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siyang nagdulot. Amen ba? Hindi ko nagagayahin si Bishop na kumanta. Anyway, pag nagkakaedad na talagang ganyan. So, let's go back to the word unawa at gawa. Now that you know these things, Jesus said, you will be blessed if you do them. Sinabi ng Panginoong Kristo, kung ngayong ngayong naunawaan na ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Now, brothers and sisters, walang ginawa ang Diyos na bitin. Tatandaan nyo, walang ginawa ang Diyos na bitin. Pag ang Diyos ang gumawa, pulido, refined, kompleto. At pagkatapos niyang gawin, siya po ay natutuwa. Sabi sa aklat ng paglikha, he said, it was good. Wala siyang ginawang masama. Lahat ay mabuti. So sa paghihirap ng Panginoong Kristo, ano kaya ang ipinaunawa niya sa kanyang mga alagad na isang halimbawa na dapat nating tularan? Sabi niya, ito'y kung ako ng inyong guro at Panginoon ay naghugas ng inyong paa, dapat din kayong maghugasan ng inyong mga paa. So ang tanong ko ay, bakit napunta sa paa? Bakit napunta sa paa? Marami pong maari ikahulugan doon. Bakit masyadong binigyan ng Panginoong Kristo yung paghuhugas ng paa? At tuwing sasapit ang maging ang Santo Papa, ay naghuhugas po ng paa ng mga taong pinipili niya na hugasan. So ang tanong ay, bakit? Bakit kailangan? Una, si Pedro, sapagkat hindi niya naunawaan yung gagawin ni Jesus, tumanggi magpahugas. Sabi niya, never, Lord, never. Hindi maaring ang aking Panginoon at Guro ang siyang maghuhugas ng aking paa. Hindi kita papayagan.
Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, kung di mo ko papayagang maghugas ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Nang malaman ni Pedro yon, sapagkat gusto niya maging bahagi ng Panginoong Kristo, anong sabi niya? Wag lang paa, pati ulo at buo kong katawan. At ito po ang sinabi ng Panginoong Kristo, hindi na kailangan. Sapagkat naligo na kayo. Malinis na kayo, maliban sa inyong paa at maliban sa isa sa inyo. Anong tinutukoy niyang malinis na sila? Yung kanilang budhe, malinis na. Paano nalinis ang kanilang budhe o konsensya o kalooban sa pamagitan ng mga salitang ipinangaral niya sa kanila? Na alam ng Panginoong Kristo, kanilang naunawaan at tinanggap. So ang kulang na lang ay ang kanilang paa. Bilang paghahanda sa kanila sa malaking tungkuling iiwan ni Jesus na dapat kanilang ipagpatuloy. So in other words, Jesus will never use an instrument na hindi po ganap na malinis. At yung paglilinis naman nun ay hindi po nagagawa ng sino mang tao. Walang makapaglilinis ng kanyang sarili kahit tayo mangumpisal umaga, tanghali, hapon at talagang magpakalinis, hindi tayo magiging malinis. Maliban linisin tayo ni Jesus mismo. Purihin natin ang Panginoon. So, after washing their feet, ganap na silang malinis. A vessel ready for use. Lingkod na handa ng gamitin. Maliban sa isa na pinili niyang hindi maging malinis. Sino yon? Si Judas. Pero kasama rin si Judas yon. Araw-araw kasama si Judas, nakikinig si Judas, nakikinig po siya sa mga pangaral ng Panginoong Kristo. Nakikita niya ang mga halimbawang ipinakikita ng Panginoong Kristo. Ay bakit kakaiba siya sa lahat? Bakit hindi siya nalinis? Kagaya ngayon, sa gawain ito, lahat naman nakikinig. Lalo na po ngayong mga huling buwan natin, no? And I have good news for you, and I'm happy for those abroad. May feedback po ako na yung mga chapter, di ko babanggit ang chapter sapagkat ayaw ko na silang pag-usap-usapan. There are so many chapters na hindi po nagkakaisa ang mga manggagawa. That's why I refuse to go there. Pag hindi nagkakaisa ang mga manggagawa, kahit po silver and silver sa nila, hindi ko pupuntahan. Subalit sa kanilang pakikinig, sa pamagitan ng kanilang mga cellphone, sa ating mga gawain dito, kusa na silang nagkasundo-sundo. Nagpatawaran sa isa't isa, no? At kahit sino mang disciple preacher ang aking padala sa kanila o sino mang aking hirangin para mamuno sa kanila, kanila lang kusang tatanggapin. Sapagkat hanggat tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos, hindi natin mauunawaan ang ginawa ni Jesus at ang mga pangaral ng Panginoong Kristo. At hindi naman natin matatanggap yung layunin ng mabuting balita na pagpapala para sa atin. Because the purpose of the gospel is to bless everyone. Pagpalain ang lahat. Ganap na pagpapala. And so, what are these things that Jesus our Lord is telling us to understand and do? Ano ba ang mga bagay na ginawa ni Jesus na dapat natin unawain at gawin para tayo ay makatulad sa Kanya at maituring isang taong mapalad. Mapalad. At ito po ang aking dasal ngayong gabi sa lahat na nakikinig at uunawain ang mensaheng ito
at gagawin ang nararapat gawin o isa sa buhay ang kanilang naririnig, sila'y ganap na pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Are you ready? Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga bagay na ito na dapat nating unawain? Ano ang mga bagay na ginawa ni Jesus? Dapat nating unawain at gayahin. Actually, last night, ang aking hinanda po ay isang salita, the word imitation. Imitation. To imitate. Iyon ang aking kahulugan doon, understanding doon sa, kung naunawaan nyo ito, at yung gagawin, pagpapalain kayo. Na sinabi niya, I have set an example that you should do. Subalit, kaninang madaling araw, pagising ko, 2 salita ang ibinigay sa akin. Unawa at gawa. Unawa at gawa. Kasakaman ninyo, maraming taong hindi magawa-gawa ang aral ng Panginoon sapagkat hindi nila maunawaan. For example, yung salitang, magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Hindi natin maunawaan. Bakit yung patatawarin ko yung taong yun? Bakit? Yung iba naman, naunawa na pero ayaw pa nilang gawin. So, walang mangyari. Amen ba? Subalit ako'y naniniwalang lahat kayong makikinig ng mensaheng ito at ito huwag kayong mawala bukas sapagkat mayroon din po sa akin, kakabit po ng mensaheng ito ang tungkol po sa Biyernes Santo. Ano ang nangyari sa araw ng Biyernes Santo? Namatay si Jesus? Pero bago siya namatay, anong ginawa sa kanya? Ipinako sa cross. Ipinako sa cross. Subalit ang cross pong yan ay binanggit na ni Jesus bago pa siya ipako sa kanyang mga alagad. Anong sabi sa kanya? If you want to be my disciple, deny yourself, pick up your cross, and follow me. So before the crucifixion, sinabi na ng Panginoon Kristo ang salitang cross. Ano yung cross na yan? Pag tayo nahirapan, may problema, tinuturo natin yung problema, cross. Pag problema ang asawa, ito ang cross ko. Diba? Bukas malalaman natin kung ano ang cross na sinutukoy ng Panginoon Kristo. Ngayon, let's pray that we will all understand this message and by understanding them, let's do it. Gawin natin. Kasi hindi pwedeng unawain mo lang at hindi mo gagawin. Walang mangyayari sa iyo. Hindi rin pwedeng gagawin mo ng gagawin na hindi mo naunawaan. Gawa ka ng gawa na hindi mo naunawaan. Ano ba yan? Amen ba? So, paano natin maunawaan at ano ang mga bagay na ito na dapat nating unawain at gawin? Ito'y halimbawang ginawa sa atin ni Jesus. Kaya initially, this message supposed to be tatawagin kong imitation of Christ. But I remembered there was somebody who wrote a book about imitation of Christ. So ngayon, the message is knowing and doing or understanding and doing. Unawain at gawin. Unawa at gawa. Ulitin nyo nga. Ulitin nyo. Unawa at gawa. Okay. Isa-isahin natin ang halimbawang ipinakita ni Jesus sa lahat ng kanyang ministeryo dito sa lupa.
Kaya siya naging successful sa kanyang misyon. The first word that I'd like you to understand is the word humility. Humility. Jesus humbled himself before God and before men to do the Father's will. Si Jesus ay nagpakumbaba at nagpakababa sa harap ng tao at sa harap ng Diyos upang masunod niya at matupad niya ang kalooban ng Diyos Ama. Maliban na tayo po ay magtaglay ng mababang kalooban at magpakababa, hindi natin masusunod ang kalooban ng Ama. And remember this, sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod o tumutupad ng kalooban ng aking Ama. Doing the Father's will is understanding the gospel and doing it. Only by understanding the gospel and doing it shall we be able to enter the kingdom of heaven as a blessed one. How did Jesus do that? John 13:13-17 says, "Now you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you'll be blessed if you do them." Okay. Tinawag ng mga alagad si Jesus na Panginoon at Guro. At totoo naman, sabi ni Jesus, sapagkat ako nga yan. Kung ako niya na inyong Guro at Panginoon ay nagpakababa o panghugasan ng inyong mga paa, dapat din kayo ay maghugasan ng mga paa. Anong ibig sabihin nun? In simple words, in our time, ganito po yun. Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito sa akin ay huwag magagalit. Magpasalamat pa nga kayo. Bakit? Sapagkat mayroon sumusundot sa inyo. Amen? Para magising tayo sa katotohanan. Amen ba? Now, I'll not go far away. I'll take myself. Galing po ko sa hirap. No? Mas mahirap pa siguro ako sa inyo. Pero, nagsikap po ko ang nagtiyaga. Sa isang kadahilanan na gusto kong matulungan ang aking mga magulang. Ang aking mga kapatid naman na babae ay namasukan sa mga tindahan para sila ay magkaroon ng trabaho. We are from the province of Catanduanes, sila naman ay nasa mainland. Yung iba nakarating dito sa Maynila at ito po ang kadalasan, yung magaling sa probinsya na nakarating Maynila, pag uwi nila sa Maynila sa probinsya, lalo pag fiesta, naka-high heel na sila, naka-bisti na sila, naka-lipstick na sila, etc. All the beauty nandoon na yon. So, yung daliri, yung kuko, ay naka-manicure, no? Nang umalis sila doon sa probinsya, sila po naghuhugas ng plato. Sila po ang nagluluto. Pero nang sila'y umuwi na, lalo na may mga pasalubong, hindi na po sila nahihiga sa sahig. Yung kama, yung papag na hiniga na nanay-tatay nila, doon na sila nahiga. Yung nanay at tatay nasa sahig na. Yung nanay at tatay na nagluluto sa kanila. Nasusunod niyo ba? Lalo na po yung mga nakapagtapos ng pag-aaral. Dati sila ay farmer. Yung nanay at tatay nila, putikan. Doon sila lumaki. Pero pag galing sa Maynila,
tapos na sila, isang abogado na sila, nakabarong Tagalog na, hindi na po pwedeng magtanim. Iba na sila. Mayroon na silang taglay na katangian. Kaya sila ngayon napapalayo sa karamihan. So ang mga katangian na ito, ang mga bihis na ito, ang mga titulo sa ating buhay, such as being a lawyer, being a teacher, being a professor, etc., no? Lalo na kung yumaman ha, nagpapalayo na sa Diyos at sa ating kapwa. Bakit? Nakakahiya na tayong makitang nagwawalis, etc., no? Kaya nahirapan na. Hindi naman tayo nag-i-enjoy doon habang tayo po ay napapalayo sa karamihan. Si Jesus, sabi sa Biblia, look at this, no? Lalo na po sa Filipos 2:5-8, it says, in your relationship with one another, bagong translation ito, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So si Jesus, kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyang siya'y Diyos. Subalit, hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos, bagkos itinabi niya, hinubad niya, at siya po'y nagpakatao. At hindi labas na nagpakatao, naging alipin at nagpaalipin sa tao. Bakit? Para masunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Para masunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi man ko siya nagkatangi-tangi, mas masarap, mas masaya na makihalo sa mga karaniwang tao. Totoo po yun. Mas masaya, mas maluwag sa kalooban, mas mag-i-enjoy ka, na makisama sa mga walang itinatangi sa sarili. Bakit? Pag naglingkod sila, naglilingkod talaga. Galing sa kanilang puso. At pag nagawan mo naman sila ng isang bagay lang na maliit na mabuti, hindi ka na nila makakalimutan. Amen? Bakit ko nasasabi yan? Sapagkat I walk with heroes. I walk with presidents of this republic. I walk with senators, congressmen, no? With businessmen, with people on the know. Okay naman, makihalo nun sa kanila. Pero hindi ka komportable at malaya. No? Bakit? Nagpapasikatan, nagpapabunggahan. Amen ba? Kaya ako po ay hindi talaga nahihilig sa dumalo sa mga party. Kaya pag mag-iimbita sa akin mga party, sorry na po, pumunta ka na lang sa opisina ko, magpa-party tayo. No? Yun luto ko na lang. At siguradong masasarapan ka. At hindi lang yung gagaling ka pa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito pa. Sa Biblia ba'y nasumpungan po ko? Ang tawag po, isang bulag. Isang bulag. Nang malaman niya si Jesus ay dumaraan, nagsisigaw na siya. Jesus, Son of David, have mercy on me.
ang pangalan niya ay si Bartimeo. No? So, nang sabihin sa kanya ng mga alagad, pinatatawag ka ng Panginoon. Anong ginawa ni Bartimeo? Tumayo siya at tinapon yung kanyang balabal. Inalis yung kanyang balabal. Kung hindi niya inalis yung kanyang balabal, baka hindi siya gumaling. Sapagkat doon, may classification ng mga tao. As it is now in the Philippines, may classification ng mga tao. A, B, C, D, E. Pagdating ng eleksyon, mas malakas ito sa A. Mas malakas ito sa C. Mas malakas ito sa D. Sino ang nasa classification na D? In A. D in E. Duterte daw, sabi niya. Halata itong Duterte ito eh. Huwag kang nagpapahalata, Tayo yun, yung sinasabing DNA, napupunan nyo sa television, mga commercial na mga kandidato, lahat ipinaglalako nila ang mahihirap. Tutulungan daw ang mahihirap. Wala dyan nag-advertise. Si Duterte nga, sabi niya, laghihirap na lahat. Pinakikita yung mahihirap. Tutudasin ko lahat sila. Sa loob ng 6 na buwan. Maniwala kayo doon. Walang nagsasabi sa kanilang totoo. Bakit? Naggagawa sila isang bagay, nagsasalita na hindi nila naunawaan. Puro pambubula lang. Sa kamay nyo. Puro pambubula lang. Ay tayo naman na nasa DNA, may taglay na power. We have the numbers. Tatandaan nyo, in politics, it's numbers. If you have those numbers, you dictate to politicians. Narinig mo yun? Kasama nyo. But if your numbers are scattered, may Duterte, may Binay, may Crespo, may ano pang isa? May Rojas, ano pa isa? May Miriam. Pag nagkanya-kanta nyo, tatawagan pa ba tayo niyang pag nanalo yan? Wala. Baka sipain tayo dun. No? Pero kapag inunawa natin ang ating kalagayan at tayo ay nagkaisa, we will dictate politics in this country. Amen ba? Ang problema, madali tayong bulahin. Sabi namang isa, walang iwalang, lahat yayaman. Ay nako, sabi ko, marami nang nangako niyan sa amin. Amen? Kaya siguro, ang binigay sa atin ng Espiritu Santo ngayong salita ay unawa at gawa. I'll tell you a story in the Bible na nagbago ng mukha ng kaharian. Si Esther. Esther. Sino may Esther? Dito pangalan itong Esther. Si Reina Esther. Si Reina Esther, naging reyna yon na walang kamalay-malay ayon sa plano ng Diyos. Ayon sa plano ng Diyos. Hindi alam nung hari noon, si Haring Xerxes, na si Esther ay isang Hudyo. Itinago po yon, identity niya. So siya po ang napiling reyna. Kapalit ng dating Reyna Baste, si Baste nabasted. Bakit nabasted si Baste? Tumigas ang ulo. Ayaw nang sumunod sa hari. Gusto siya na ang nasusunod. Ay iba po yung hari sa reyna. Iba yung husband sa wife. Nasusundan nyo ba? Hindi muna pag-usapan natin husband sa wife na yan. Kasi Huwebes Santo ngayon. Anyway, bukas pwede pag-usapan yan. Yan ang makross natin. Ayon sa ating lokal na pangunawa. Pero makinig kayo bukas, pumarito kayo sapagkat mayroon pinakita sa akin tungkol sa cross ni Jesus. Kaya lang kailangan maunawaan natin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. So in other words,
for us to do the Father's will, we should set aside all our calling. If you are an attorney, if you are a doctor, if you are rich, if you are a queen, kung ano ka man, or if you are a superstar, sino ka man, ang mga bagay na yan, tatandaan nyo, nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. At nagpapahiwalay sa atin sa karamihan ng mga lalang ng Diyos. Because of position and possessions, we are possessed. Hindi tayo malaya because of all these things. No, ako'y nagpapayaman, ako po ay nakakulong din yan. Akala ko noon, ayos na ang buhay ko. No? Naku ko yumaman, yabang ko. Patayo ko ng mga Amerikana. Naku, yung mga Amerikana ko, pag makita ko ngayon, nakakahiya. Bakit? Bitin. Bitin. Walang direksyon. Pinagtatawanan na pala ako noon. Nag-produce ko ng pelikula, naging producer ako. Bakit? Para yung mga artista lumapit sa akin. Lumalapit sa akin, gusto nilang magkapelikula. Nung wala na rin. Si Jesus, mayroon ka o wala, hindi siya nawawala. If there is a person that we should get closer and closer and attach to every day, that person is Jesus. That person is Jesus. Tingnan nyo. Itinabi niya yung kanyang pagka-Diyos. Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Paglilingkod. Alam nyo, mas masarap maglingkod kaysa paglingkuran. Mas masarap maglingkod kaysa paglingkuran. Get it from me because dinaanan ko po ang lahat ng bagay na yan. No? So I'm sharing with you what God has have allowed me to see and experience. And hopefully, this message will sink into our hearts. Unawa at gawa. Si Jesus, inunawa niya ang lahat. Pati si Judas. Inunawa niya ang lahat. Pati si Judas. Inunawa niya pati si Pilato. Inunawa niya pati si Herodes. Lahat na tumugi sa kanya, inunawa niya. Paano niya naunawaan ang lahat ng iyon? Even his persecutors, yung mga nanirampure sa kanya, yung mga nagbalak na patayin siya, paano niya naunawaan yon? Alam niyo kung paano naunawaan ni Jesus yun? Si Jesus ay namuhay ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan. Jesus came not to destroy the law and the prophets, sabi sa Matthew 5:17-18, but to fulfill the law. Kaya si Jesus ay nakaakay ng marami at hindi nakakalimot ang lahat ng kanyang naakay. Amen ba? So, first example that Jesus did is to set aside his trappings, his position, his classification. Though he is God, he set aside that quality and he became a man so that he will be able to halo with men. Makihalo-bilo. Will be able to mix with ordinary men. At hindi lang yun. He loved to serve, including his enemies.
Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second example is, He served all of them, including those he knew will turn traitors to Him. Pinaglingkuran niya lahat. Pantay-pantay ang kanyang paglilingkod. Wala siyang itinangi. Maging yung mga taong alam na niyang laban sa kanya. Alam na niyang siya ipagkakanulo. Alam na niyang siya ay itatatwa. Pinaglingkuran niya at minahal niya. Tayo dapat ganun din. Sabi ng Panginoong Kristo, yung nagchichismis sa inyo, yung nagpapahirap sa inyo, yung lumalaban sa inyo, pag may pagkakataon kayo, paglingkuran nyo. Amen ba? Sapagkat may gantimpala ang Diyos doon. Amen? Nasa kamay nyo. Anong nangyayari sa ating mga gawain? Nagkakabahabahagi. Bakit? Sapagkat may narinig doon sa isa. Hindi niya nagustuhan. Hindi naman niya inalam kung totoo yun o hindi. No? So ngayon, sa halip na mag-enjoy doon sa gawain, pag nakikita yung taong ayaw niya, nasisira ang gawain. Nasisira ang araw niya, nasisira ang mukha niya. Si Jesus hindi. Hinarap niya ang lahat ng mga taong alam niyang magtatraidor sa kanya. Alam niyang magkakanulo sa kanya. Saan niya pinakita yung? Kay Peter, at kay Judas, kay Herodes, at kay Pilato. Si Herodes at Pilato na dati magkaaway, pinagkasundo ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin Diyos. Dapat tayo ay ganun din. Yung mga hindi nagkakasundong mag-asawa, yung hindi nagkakasundong magkapatid, yung hindi nagkakasundong magkasusyo sa negosyo, yung hindi nagkakasundong magkasusyo sa sugalan, dapat sa pamagitan natin, magkasundo sila. Magkasundo sila. Nasa kamay nyo. At kapag nagawa natin yan, isang kahulugan yan, sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ang Diyos. Amen ba? Bakit? Ano ba magagawa natin? Kung tayo, naku, sasabihin natin, mamatay ka sana. Diba? Makidlatan ka sana. Amen? Pero hindi. Sa taong kasama si Jesus, niloko ka. Sasabihin mo, pagbalik mo, gagantimpalaan kita. Purihin natin ang Panginoon. John 13 verse 18 says, I am not referring to all of you. I know those I have chosen, but this is to fulfill this passage of the Scripture. He who shared my bread has turned against me. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksikilan ng taong pinakakain ko sa aking kamay. Narinig niyo yun? Kamay. Pero, pinakain pa rin niya. No? So, iyon ang magandang halimbawa na kung maunawa natin ano ang ibinubunga nung paglilingkod at pag-uunawa sa mga taong hindi makaunawa sa atin, tiyak tayo ay pagpapalain ng Diyos. Magiging mapalad tayo. So these are the things that Jesus said, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So wala siyang iniwan na bitin. Ipinaunawa niya sa lahat. Nang si Pedro ay hindi makaunawa ng kanyang gagawin, in-explain ni Jesus kay Peter. Nang maunawaan ni Peter, sumubra naman si Peter. Ang sabi ni Peter, lahat na. Ulo ko, katawan ko, buhusan mo na rin, hugasan mo na rin. Sobra naman yun.
Ano sabi ni Jesus? Di na, Peter, naligo ka pero ang paa mo marumi. Marumi. Bakit? Kung saan-saan napupunta yan? Na walang direksyon. Amen ba? Subalit kapag iyan ay pinalinis nyo sa Panginoon, magkakadireksyon ang takbo ng buhay mo. Hindi ka napupunta sa mga bagay na hindi mo naunawaan. Hindi ka nagagawa ng isang bagay na hindi mo naunawaan. Amen ba? O the third thing that Jesus did and want us to understand and do, according to Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good in healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Sa makatwid, bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan at naglibot na gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Gumagawa ng mabuti, nagpagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Around doing good. Pag maunawaan natin ang bagay na ito, araw-araw, magiging mithiin nyo ang makagawa ng mabuting bagay sa sino mang tao. Doing good. Sabi niya, doing good. Habang kami nagja-jogging dyan sa Ayala Alabang, natutuwa ko sapagkat yung mga katulong na naglilinis dun sa bakuran at mga driver na naglilinis ng kanilang mga sasakyan, biglang lumalabas. Lumalapit sa amin na masaya ang kalooban at nagsasabing, Brother Mike, good morning. Good morning. Sila pang naunang mag-good morning sa akin. Ang sabi ko naman, good morning din. Yung makasama kong disciple, tahimik lang sila. Wala siyang good morning. Hallelujah. Ay ako nakangiti na sapagkat 3-4 na nag-good morning sa akin. Kapag may narinig kong good morning, something good is going to happen. Amen? Yung pagbati lang. Ha? Pagbati lang. Yung isang bati mo lang sa taong di mo alam, di mo kilala, at ang mukha niya ay mukhang Biyernes Santo. Pag maganda ang bati mo, yung pala may sakit, gagaling yun. Gagaling yun. Amen ba? So, tiyan mo ang ginawa ni Jesus. Pakinggan niyo ito. Luke 23:39-43. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under, ano tawag dito? You are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise ballroom. Narinig niyo yun? Anong ginawa naman itong hindi, wag ka. Mahalaga po kay Jesus yung magpakita ng kagandahang loob. Ang sabi ng isang kriminal, ikaw nga, kung talagang ikaw ang tagapagligtas namin, ligtas mo sarili mo at kami. Bumaba tayo sa cross na ito. Ang sabi ng isang magnanakaw, sabi niya, hindi pa nasisintensyahan yan. Wala pang katotohanan yan. Tayo, na nagpaparatang kay Jesus, tayo ang mga magnanakaw.
Nararapat lang na tayo ay bitayin dito. Pero si Jesus, walang kasalanan yan. Patapos sinabi niya, Jesus, huwag mo kong kakalimutan, ha? Pag nandun ka na sa paradise, ha? Ang sabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Tandaan nyo po at unawain nyo ang sinabi ni Jesus one day, may sinabi siya, whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Ano man ang gawin nyo sa kaliit-liitang lingkod na ito o sa kapwa nyo, tandaan nyo sa akin nyo ginagawa. Amen. Taas ang kamay nyo. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, wala tayong gagawin sa ating kapwa na hindi natin ginawa sa Panginoong Kristo. At wala tayong gagawing kabutihan sa Panginoong Kristo na hindi niya gagantimpalaan. Siya gagantimpalaan niya. Amen? Kung naunawaan lang natin at ginagawa natin. Walang pinakita at sinabi si Jesus na hindi makabubuti sa tao. Lahat ito ay makabubuti. Walang makasasama. Sapagkat ang ipinarito ni Jesus ay tubusin ang masasama, gawing mabubuting tao sila. Amen? Sapagkat walang makapapasok sa karaan ng langit na may sama ng loob. Masama ang loob. Amen? May nakakita na ba kayong taong masama ang loob na nakangiti? Wala. Nakatulis ang nguso. Lahat na taong may masama ng loob sa kanyang kapwa, pumapangit. Pero ilang taong naunawaan ang aral na Diyos at kanyang ginagawa, gumaganda, bumabata, at yumayaman. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng lingkod niyang pinagpala. Kasama kamay, Finally, ako ngayon'y malaya na. Ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman. ako ngayon'y mayaman na. Finally, Lumundag ang magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. yes, yes. Finally, And finally, finally, ako ngayon'y may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. yes, yes. Finally, And finally, finally, yes, yes. Finally, and finally, finally, sabay-sabay. yes, yes. Finally, purihin ang Panginoon. Taasan yung kamay. On verse 1, chapter 13 of John, says, it was just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Okay. Sabi niyo, unawa at gawa. May isang nagtanong. Sabi niya, how do you spell love? How do you spell love? Ano? Ang sagot ng tinanong ay ganito. Love is not to be spelled. Hindi lang ini-spelling ang love. Ipinadadama at ipinakikita. Okay? You don't just spell love. You don't just say, I love you. You don't just say, I love you. Ang pag-ibig ay ipinadadama at ipinakikita. Tandaan nyo ito. Lahat na sugat na nilikha sa inyong puso ng inyong kapwa, lahat na sama ng loob na iniwan sa inyo ng inyong mga magulang, ng inyong asawa, ng inyong kapatid, sa dugo ni Jesus, nahugasang lahat. Sa dugo ni Jesus, nahugasang lahat. Taas ang kamay nyo. Taas noo tayong uuwi, maglalakad sa sandibutang ito, na walang posubaling masasabi natin sa dyablo na tayo ay malinis. Malinis. Hindi lamang, hindi lamang sa ating bihis, kundi higit sa lahat sa ating puso. Amen ba? Ito ang ating taglayin. Kapag tinaglay natin ito at hindi natin iniwan sa dakong ito, lahat ng bagay na hindi natin naunawaan sa buhay, maunawaan natin. Amen? Yung tinik o cross sa ating buhay na dati akala natin nagpahirap sa atin, makikita nating ito pala ang dahilan kung bakit tayo nagkaganito. Amen? Sabihin niyo ang lahat na ang salitang pagmamahal. Kapag ito ang ating tinaglay, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Walang mahirap na bagay na hindi natin magagawa. Magagawa na natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasang kamay niyo. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa unawa na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na maisagawa namin ang nararapat naming gawin. Nang sa gayon, maranasan namin, madama namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Amen. Correct. Taas ang kamay, taas ang kamay. Huwag niyong kakalimutan, magkambal yan, unawa at gawa. Hindi pwedeng puro gawa, walang pang-unawa. Hindi pwede naman unawa ng unawa, wala namang ginagawa. Amen ba? So ngayon, kung uunawain mo yung mga taong nagpe-persecute sa'yo, kung uunawain mo yung mga taong alam mo na nagbigay ng saman loob sa'yo, mapapatawad nyo sila. Ha? Para wala kang alalahanin pagtulog mo sa gabi. At ako'y naniniwalang lahat na nakinig ngayon at nakaunawa at gagawin o narapat gawin, lahat ng kahilingan nyo,
ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Okay. Tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Lord, thank you sa unawa at gawa mo. Diba na, naunawaan tayo ng Diyos, ginawa niyang patawarin tayo. Yan, diba? Okay, are you ready? See you tomorrow night. Makita-kita tayo muli bukas. Decided to follow Jesus.